Sa nakalipas na panahon, iba't ibang suliranin ang kinakaharap ng bawat guro at estudyante sa paaralan. Mga suliraning paulit-ulit na sinusolusyonan at sinusubaybayan. Sa araw na ito, aalamin natin kung ano-ano ang mga dapat na maging hakbang tungo sa pag-unlad. Isa sa pinakamalaking suliranin na kinakaharap ng bawat paaralan sa Pilipinas ay ang kakulangan sa silid-aralan. Sa mga pampublikong paaralan, lalo na sa mga liblib na lugar, hindi sapat ang mga silid upang matugunan ang tumataas na bilang ng mga mag-aaral. Kaya concern natin security ng mga estudyante and then ng mga teachers and ng other school staff. Kasi tatlo lang yung guard natin. Papalitan sila sa umaga, sa Perea, sa Yolari, and sa gabi. Eh, hindi naman lahat nako-cover nila. Kaya hindi namin yung cooperation ng mga student at yung mga teachers. Na sakali, yung mga student din nila i-remind din nila na yung pag nandito sa school, huwag labas ng labas. And then magpapaalam kung sakaling may pupuntahan. Para alam ng mga guard or ng mga teachers nila kung nasaan sila. And then secondly, ang entrance and exit natin, naman dito lang, isa lang. So, bawal tayo po gumamit dun sa maliit na pintuan kasi for emergency purpose lang sa gabi. Okay. And then, sa mga seno natin is, kung pa naging nakikita natin mga siluran dito. Mostly naman, nakakover naman lahat. Well, not all, but nakakover naman ng kung may mga problema man mga student at halimbawa yung mga bully sa bullying, ang ginagawa is nire-report natin unang-una sa registrar and sa advisor for them to handle all the necessary step paano matugunan yung mga pangailangan ng student. Yun lang naman ang nakikita natin. Other than that, nakakover naman yung mga sugaran. Kasi small lang naman siyang bullet. Yun lang talaga, security ang pinuproblema lang natin dito. But ginagawa naman natin ng paraan na makover din siya. Yun lang naman. Bukod sa kakulangan ng mga silid-aralan, isa rin sa mga suliranin ay ang seguridad. Maraming paaralan sa Pilipinas ang nahaharap sa banta ng krimen at karahasan, kung saan ang mga estudyante, guro at iba pang mga tauhan ng paaralan ay nanganganib sa araw-araw. Bukod dito, ang kakulangan ng mga gwardya, CCTV at iba pang mga hakbang sa seguridad ay nagpapalala sa sitwasyon. Kaya't hindi lamang ang mga pisikal na posibilidad ang kailangan tutukan, kundi pati na rin ang kaligtasan ng bawat isa sa loob ng paaralan. Magandang hapon po. Gusto lang po naming itanong kung ano po ba yung mga issue o suliranin natin dito sa paaralan na na-obserbahan? Bilang guidance designate, at isa sa mga suliranin ng mga estudyante ay yung kanilang pagsubok sa kanilang mental health. Ano po yung sa tingin nyo yung number one, number one priority na na sinusolusyonan ng paaralan? Number one priority, iba-iba kasi ang pagtugon sa bawat problema ng paaralan. Pero dito sa guidance, isa yon sa priority kasi kailangan natin matulungan yung mga estudyante to have a stable mental health, at saka para makapag-focus sila sa kung ano mang ginagawa nila, especially sa academics. Ano naman po yung mga solusyon na nakikita nyo po na binibigyan ng paaralan, or should I say, nagsi-step up po yung paaralan, nagawa ng steps para masolusyon? Once na ma-assess, again, I'm talking about guidance, no? Once na ma-assess ang estudyante, we are giving follow-up sessions, consultations, counseling, and even referrals sa mga more professional people para mas matulungan yung pangangailangan ng estudyante. Ayun lang po, maraming salamat po. Sa kabila ng mga pagsubok sa pisikal na aspeto ng edukasyon,
may isa pang isyong hindi matatawaran ng bigat, ang kalusugan na mental na estado ng mga mag-aaral. Ayon sa mga eksperto, ang stress, anxiety at depression ay ilan sa mga pinakapangunahing salik na humahadlang sa kakayahan ng mga kabataan na magtagumpay sa kanilang pag-aaral. Hello everyone, I'm Miss Hazel Torres and today I will be sharing to you some of our school problems that I encountered throughout my stay here as one of the pioneer teachers in Filimon Tilisan Senior High School. So for the first question, I have 5 answers and this is connected for the rest or for the second and the third questions. First, lack of classroom to accommodate the increased student population that is hitting SDG number 9. Number 2, critical thinking skills, not only in terms of literacy, but of course, we are promoting numeracy, hitting SDG number 4, quality education. Lack of partnership from stakeholders, not only public, but of course, private institutions or companies, hitting SDG number 17. Number 4, inconsistency in terms of segregation of waste, hitting not only SDG 6, but 13 and 14. And lastly, irresponsible in terms of food consumption and production, aligned to SDG number 12. So if I'm going to arrange this according to school priority, same arrangement. However, if you ask me why, for the first question, my answer is classroom, because classroom is very important as it serves as conducive for learning for the students. Number 2, numeracy and literacy that is aligned to academic performance of our students. Number 3, stakeholders, basically to help us improve the infrastructure or the structure of our school. Number 4, waste management, segregation and sanitation for our health, our students' health. And number 5, consumption and production to eliminate or to lessen the poverty, which is SDG number 2. And for the last question, what are the interventions or school programs? Some are existing, some are new. However, we are trying our best to solve this. For number 1, we need to improve our school governing council or the SGC. We have PTA working on it, but I think it's not enough, so we need to hand in hand. Number 2, we have recently our school launched the Project PILIMO. It stands for Program for Interventions that Inspire Literacy for Life and Improving Numeracy for Motivated Outcomes. Again, that is Project PILIMO. For English, we have ELP, English for Literacy program. For Filipino, pagtatasa sa pagbasa sa Phil o PSP. At sa math, meron po tayong Student Enhancement and Tutoring Program or Project SET Pro. For number 4 or number 3, conduct stakeholder mapping. So I think we're not only going to look here in Navotas, but we could extend outside. And for number 5 and 4 and 5, we from STG Tilisan Library, this is our main project or goal for this year to implement tight school-based management program both for teachers and students, and lastly to conduct programs such as food waste monitoring. So I hope that we could extend our little effort that could create a big impact for our tomorrow. That's all. Thank you so much. At sa araw na ito, natutunan natin na ang bawat hakbang tungo sa pag-unlad ay nagsisimula sa pangangalaga ng mga aspeto ng edukasyon, mula sa mga pisikal na posibilidad, sa kaligtasan at hanggang sa kalusugan ng isipan ng bawat estudyante. Sa mga susunod na taon, sana ay magpatuloy ang mga hakbang na makikinabang hindi lamang ang mga guro, kundi pati na rin ang mga mag-aaral na patuloy na nagsusulong ng mas maliwanag na kinabukasan. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.